Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Philippians chapter 1, 5 and 6. Sister Leah, pakibasa. Praise the Lord. For your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Ayan. Praise the Lord. For your fellowship in the gospel. Anong ibig sabihin nitong fellowship in the gospel? Of course, fellowship with the saints of God. Fellowship with Christ Jesus. Fellowship with the Holy God. Hindi yung fellowship with the sinners, fellowship with the wicked, or fellowship with Satan. Hindi. This is fellowship in the gospel. In other words, fellowship with the saints of God. So sinasabi po dito, from the first day, di ba ito yung unang araw ng taon ng 2021. Ibig sabihin yan, this is a very important meaning, itong unang service natin, no? First day. At itong ating pag-fellowship in the gospel from the first day until now. Until this present time. So, ibig sabihin yan, kung hanggang kailan tayo bibigyan ni Lord Jesus Christ ng pagkakataon na mabuhay sa sanglibutang ito, kailangan yung ating nasimulan na fellowship in the gospel with the saints, gagawin natin ito hanggang sa katapusan. Kaya nga sinasabi diyan, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Meron palang nagsimula na good work sa iyo, sa akin, sa loob natin, at magpiperform din siya hanggang sa pagbalik ni Hesus Kristo. Ito palang ating pakipag-fellowship sa gospel. Ito pala yung pinapahintulutan natin na ang Espiritu ng Diyos ay manahan sa buhay natin. Kasi itong pakipag-fellowship natin sa gospel, pag sinabi mong fellowship, yung word na fellow, pakipag-kaibigan, pakipag-samahan, saan? Sa gospel. Kaya yung pagsama natin sa pagsunod sa mga saints, sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos, na sinimulan natin sa unang araw, gagawin natin yan hanggang sa wakas. No? Yung pagpahintulot natin sa Kanya na gumawa sa atin, hayaan natin siyang gumawa until the day of our Lord Jesus Christ. Yun na yung Spirit of God. Kaya, mapalad tayo dahil hindi tayo humihinto sa pakipag-fellowship in the gospel. Kaya nga sinabi diyan, basa, Philippians 1:27. Praise the Lord. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Yan. Gawin nyo lang ang inyong pakipag-usap dyan sa Ebanghelyo ni Kristo. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. O yung conversation, fellowship. Dito tayo lagi sa gospel of the Lord Jesus Christ. Hindi tayo iba. Hindi tayo salungat. Hindi tayo kumakalaban
kundi tayo ay sumasang-ayon, tayo ay sumusunod, tayo ay nagpapasakop, tayo ay gumagawa accordingly. At gawin natin ito, one spirit tayo. Praise the Lord. Yun yung gawin ng lahat ng taga Orange Grove, sina Brother Burden, yun yung gagawin din ng mga taga Spring Village. Spring ba yan? Wellspring pala. Duterte family. Yan din yung gagawin ng taga Matina. Maraming taga Matina, Sister Neneng, Sausa, yung aking mga anak doon minsan, Sister Emma. Sino pa yung nasa Matina dyan? So, dapat mag-one spirit tayo. Lahat, saan man tayo naroroon, kaya nga sinasabi dyan, that whither I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together with the faith of the gospel. So, ibig sabihin yan, nakikinabang tayo sa pangako ng Diyos through His gospel. Kaya yung mga testimonies ninyo, hindi nagkakaiba, hindi nagkakalayo. We have the same experience, we have the same reward, we have the same situation na tinutugon yung ating mga dalangin, tinutulungan sa kahirapan, pinopromote sa pagdating ng panahon na kailangan na tayong i-bless ng ating Panginoong Hesukristo. We have the same experiences. You know why? Because we got same spirit. And we have same God. We have the same gospel. Kaya ipagpatuloy natin ito. Kung meron mang makarating sa kaharian ng Diyos, the same. Lahat din ay makarating sa kaharian ng Diyos. Yan yung one spirit. Praise the Lord! Meron mang tinutulungan, pinopromote, tutulungan din ang lahat. Kung meron mang nagtitiis, magtitiis din ang lahat. Wala naman siguro sa atin dito hindi dumaan ang pagtitiis. Kaya nga sinasabi diyan, we need to be patient because after we have done the will of God, we shall receive the promise. Wait. Kailangan tayo, marunong tayong maghintay. Merong proseso, kumbaga pa ang Diyos na ginagawa. Katulad din dyan sa nakasulat sa Bible. So, pag sinabing we have fellowship in the gospel, kung ano yung mga naranasan ng mga anak ng Diyos na kahirapan, persecutions, for the sake of God, for the sake of the gospel, for the sake of the Lord, the same thing we shall experience. If they were rewarded, if they were blessed, if they were promoted, if they were used by God, if they became light, kung naging liwanag sila, same thing will happen to all of us because we got only one spirit. Kaya ipagpatuloy natin ang buhay natin sa gospel, the fellowship in the gospel. Praise the Lord! First day, from the first day until the end, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba lumalabas minsan sa bibig ko? God brought down the heavenly wisdom by our Lord Jesus Christ. If you believe, if you follow Jesus Christ, you believe and you follow the heavenly knowledge, heavenly wisdom, heavenly things. Ano pa yung mga bagay-bagay na makalangit. Kaya itong conversation natin, as we continue fellowship in the gospel of our Lord Jesus Christ, as we make our conversation only in the gospel of Jesus Christ, the same thing, our conversation is in heaven. Yung ating conversation, makalangit. Basahin natin yan. Philippians 3, 20 and 21. Praise the Lord. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like into His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Yan, tingnan mo yan. Meron palang transformation na mangyayari sa buhay natin. Meron palang regeneration. Meron palang conversion. Meron palang changes na mangyayari sa buhay natin
as we continue fellowship in the gospel, as we make our conversation in the gospel of Jesus Christ, mangyayari niyan, our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Kayang-kaya niyang baguhin tayo. Kayang-kaya niyang i-transform tayo. Kaya-kaya niyang i-change yung ating vile body unto the glorious body of our Lord Jesus Christ. How? Through conversation in heaven. By making our fellowship with the gospel. Praise the Lord. O, tingnan mo. Akala nyo walang kabuluhan ito. Akala nyo nonsense ito. Akala natin it is just a matter of formality. It is a matter of compliance. It is just a matter of to be seen by men, to be known by each other that we are getting here, coming together. No, this has something to do with us. Meron itong ginagawa para sa atin, changing our vile body into the glorious body of our Lord Jesus Christ. Making our conversation in heaven. Praise the Lord. Try to ask those Filipinos who become citizen of other countries. Like, let's say, UK. Tanungin mo yan si Pastor Tam. Before he become citizen of that country, ask him, what was the requirement? Tanungin mo Sister Edith, Katakutan and the family before they became a citizen in Canada. Iisa ang sagot nila sa atin. Ano yon? Bibigyan ka ng book. Ano yung book na yan? That is pertaining the story or history of that country. You should have knowledge. You should have acquaintance. You should have familiarity of that country. Kailangan basahin mo yan kasi i-exam ka niyan eh. Nandyan yung how it was established, when was, kung na-colonize man siya ng ibang countries, kailan ito nabigyan ng freedom from being a colony, yung tinatawag na independence. Nandyan lahat yan. Ano yung mga kultura, ano yung system of the government, parliament, o ano ba yung klase dyan? Ano, parliament ba yan? O kung ano-ano pa yan? Monarchy. Nandyan lahat yan. So tayo din ganun. Bago tayo maging citizen of heaven, you should know what are those heavenly things. What are those knowledge from heaven? And this is Jesus Christ. Si Lord Jesus Christ ang naghatid sa atin. Kaya mapalad tayo. The one who came from heaven came down to the earth to bring us the heavenly things, the heavenly knowledge, wisdom, and understanding. Kaya itong pakipag-fellowship natin sa Word of God, we do fellowship in heaven. Praise the Lord! But this is what? Lower version. Nandito lang ito sa baba, sa lupa na version na ginawa ng Diyos. Pero binigyan tayo ng privilege ng Diyos to have fellowship with the gospel of our Lord Jesus Christ. At yan na yung babaguhin niya yung buhay natin, itong vile body natin. Lilinisin niya. Itong vile body natin, yung ating mentality, babaguhin niya. Yung puso natin na na-deceive, na pinagdiliman ng masamang espiritu, liliwanagin niya yan. Matra-transform yung buhay natin into the same image, into the same glory na nandyan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, napakaganda. No? Napakasarap na having fellowship in the gospel of our Lord Jesus Christ. So, anong mangyayari? Pastor Chit, totoo ba talaga yan that we will become a citizen of heaven? That we are no longer foreigner? Yes, that's it. That's true. No? Basahin natin yan. Ephesians chapter 2:19.
Praise the Lord. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Imagine that. We do not belong to that citizenship because that citizenship is citizen of the saints which is in the heaven. But by the gospel of our Lord Jesus Christ, having fellowship, having our conversation in the gospel of Jesus Christ, changing our vile body into His glorious body. So, hindi na tayo mahulog sa strangers, hindi na tayo mahulog as foreigners. You know why? Because there is already a so-called common. Anong common? Kapareho na tayo sa glorious body of Jesus Christ, which is holy, which is righteous. Nandyan na. Kung ano yung godliness na nandyan sa Kanya. Ganun ang matatamo natin. Ganun ang mangyayari sa buhay natin as we continue. At let's do it until the end. Praise the Lord. No, non-stop na po ito. Tingnan mo yung mga sinasabi ni David. One thing have I desired, will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord temporarily, that I may dwell in the house of the Lord just for a month, that I may dwell in the house of the Lord just for a year, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Praise the Lord. Sa buong buhay mo na yan, hindi na yan mahihiwalay. Huwag magpintuhan dyan. Huwag magpintuhan, dito kayo makinig. Praise the Lord. Walang magpintuhan habang ako nagsasalita. Huwag kayong magpakita dyan, nasa harap pa naman kayo. Magrespeto kayo. Praise the Lord. Huwag yung sayangin yung moment niyo na sa upuan kayo. Do you think makakakonsentrate kayo, makikipag-usap kayo sa isa't isa? I don't think so. You cannot serve two masters at the same time. One at a time lang tayo dito. No? Pag nandito kayo sa simbahan, makinig kayo talaga. Concentrate kayo para hindi kayo mapasukan ng masamang espiritu. Alam mo si Satanas. The Bible says, our adversary is like a roaring lion. You know what the roaring lion is? He is looking for a victim. For what? He is hungry. Pag sinabing roaring lion, gutom yan, mahanap yan na mabiktima. Pag ikaw ngayon ay kulang sa fellowship with the gospel of Jesus Christ, mahina-hina ka, sigurado, i-deceive ka ni Satanas para mabiktima ka niya. He is looking for a prey, yung biktimahin ka. So maging prayerful lang bawat isa. Huwag magpaisi-isi. Sa pagpakinig lang ng Word of God, ipakita mo na yung yung pagka mabilis mo. Diba? Nandiyan dyan sa Bible, if you come into the church, anong sinabi? Be quick to listen. Kailangan maging mabilis ka sa pagpakinig ng salita ng Diyos. Tandaan nyo yan para hindi kayo mabiktima ng ating kaaway. Kasi later on, after sa simba, sigurado yan. Kakagawa ka ng hindi tama sa harapan ng Diyos. Bakit? Siyempre, nawala ka sa passing Kaya kailangan concentrate tayo. Fellowship in the gospel of Christ. Conversation only in the gospel of Jesus Christ. Yun ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo. You want to be a citizen in heaven? Or citizen of heaven? Then, make your conversation with the gospel of Christ. Bakit? Sino pala tayo noon? Why do we need to be a citizen? Basahin natin, citizen of heaven. Bakit kailangan natin maging citizen of heaven? Bakit? Ano pala tayo before? Basa, Ephesians 2:12. Praise the Lord. That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Yan ang buhay natin noon. Yan ang buhay natin. Yan yung status natin noon. At that time, you were without Christ. Wala tayong Kristo noon. Being aliens from the commonwealth of Israel.
Kasi doon si Lord Jesus nagsimula eh. Yung pangako ng Diyos sa kaharian ng Diyos, doon nagsimula. Ngayon, being Gentiles, malayo tayo sa Commonwealth of Israel. But because of Christ, because of the gospel, because of our fellowship with the gospel of Christ, ganun, nagkaroon tayo ng chance. And strangers from the covenants of promise, having no hope. What do you mean of having no hope? No hope of salvation. No hope of eternal life. No hope of regeneration, yung pagbabago ng buhay natin. No hope of born again. Wala kang pag-asa na naging born again ka. Wala lahat. And without God in the world, paano ka magkakaroon ng Diyos na tunay na Diyos if you don't know Him? Kung wala kang kaalam-alam sa Kanya. Kaya tayo, itong unang araw na ito na sinimulan natin, hindi naman ito ang unang araw, ibig sabihin tayo nagsimula. We've been already started, but this is just a matter of reminder. If you have started, kung kailan man yan nangyari, continue. Patuloy mo yan. Yan yung laging preaching ni Pastor Samuel Gabre. Pag sinabi na, continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of. Magpatuloy kayo sa salita ng Diyos na inyong natutunan na nagbibigay sa inyo ng kasiguraduhan para sa inyong kaligtasan. Patuloy kayo. For all Scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, so that the man of God may be perfect, truly furnished unto every good work. Saan ka hahanap niyan? Dito lang yan sa pag-fellowship natin sa kanyang gospel. Kaya ganun ka-importante. Let us hold the beginning. Hawakan natin yung pinakasimula. And let us be steadfast what we have started and hold it until the end. Basa. Hebrews 3:14. Praise the Lord. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. You see, if you hold the beginning of our confidence steadfast unto the end, pag hinawakan mo ng mahigpit, ganun po. Kaya pasalamat tayo kay Lord Jesus, may mga kapatiran tayong nauna sa Canada, nauna sa UK, nauna sa Malaysia, nauna kung saan-saan man ngayon ang mga anak ng Diyos. And there is a possibility na magkakaroon tayo ng mga churches, congregation, na hanggang pagbalik ni Lord Jesus, may mga marapture doon. Hindi ako nagsabi na tayo lang marapture. Marami. Marami tayong hindi kilala. Marami tayong hindi natin sila nakita personally. But there are some of the children of God who are also acceptable in the eyes of God. Alala niyo yung sinabi dito, Lord, there are some people who is calling, using your name. Anong sabi ni Lord Jesus? Do not forbid them. If they are not against me, they are for me. Hindi sila laban sa akin, sila'y para sa akin. Hindi yung kagrupo nila. Napakalaki ng sanglibutan. Kaya, mapalad tayo. So, i-pray natin dahil nasa almost 100% na percentage na possible na makarating si Baby, yung anak ko sa Canada. Student visa. Ang purpose namin nito, para kami na parents niya sa future, madali na lang kaming makapasok, labas, magbisita doon. Yan ang mission na binigay ni Lord Jesus sa kanya. Praise the Lord! Sabi ko, Pebs, will ni Lord Jesus, para hindi na kami mahirapan magbisita sa Canada, yung status namin. I-pray natin ito. Mauna kayo doon. By God's will, by God's time. Sa pag-pray, hiningi namin everything. Just para lang ganun. Bakit? Siya ang lahat eh. Kung tayo, we cannot do it. Pero kung hiningi natin sa Kanya at maganda yung
purpose natin for His glory and for His honor. Di ba sinabi diyan, ask anything according to His will and He heareth us. Ipapakinggan niya tayo. So God's will, bukas yung flight niya. From Davao, Manila, Vancouver, Calgary. Then, 14 days, quarantine. Pinagawa siya ng quarantine plan. Kailangan pagdating doon sa Calgary, alam na kung sinong driver susundo sa kanya. Alam na anong bahay ang titirahan niya for that 14 days. Hindi ka makapasok doon kung wala kang quarantine plan. Kailangan planado na. So, ang Diyos pa kaya hindi siya magbigay ng plano niya para sa atin kung saan niya tayo gagamitin? Higit na. Praise the Lord. Kanina, lumabas yung result ng swab test niya. Praise the Lord. Positive thinking lang tayo. No? Praise the Lord. Positibo lang yung isip natin. Negative po. To God be the glory. At least, kasi hindi ka basta-basta nga, porque may passport ka na, may visa ka na, meron ka ng LOA. Marami ka pang dadaan ng buta sa karayo. Kung hindi yan, power ng ating Panginoong Kristo. Ay, kaya, at least meron na tayong mga kapatiran doon na nanindigan sa banal na salita ng Diyos. So marami na sila doon. Praise the Lord. Alam mo yung buong pamilya na nadagdag doon kay Sister Edith? Hindi basta-basta yun. Alam niyo ba yung revelation ni Lord Jesus sa buhay nila, katakutan family? Bernard, Edith, kining inyong paglakaw, luyo ni ini, aduna ako'y katuyuan. Ibig sabihin yan, Bernard, Edith, itong paglabas nyo na ibang bansa, sa likod nito, meron akong purpose. Para ma-establish ang mga kaluluwa ng mga pinili niya sa lugar na yan. Eh, ang nadagdag ito si Brad Beboy. Sino si Brad Beboy noon? Police. Nag-abroad. Playboy. Playboy yan masyado. Super playboy. Sa ka-playboy niya, nagkaroon siya ng sakit na hindi ko na lang sabihin, pero incurable and leading to a sickness na sakit ng mga wicked. Alam niyo na yun. Nung nag-meet kami dyan sa Cagayan, umuwi yan, galing sa Saudi Arabia, kasi positive na nga siya sa sakit na yun. Frustrated na siya. Kita kami. Nagbigay ako ng word of God doon. Nagsisi siya ngayon, nagpakumaba, na-prayhan. Nung na-prayhan siya, gi-bless siya ni Lord Jesus. Pag-check niya ngayon, negative na yung kanyang finding sa sakit niya. Tingnan mo. Nung nag-apply siya ng, tawag niyan, butchery ba yan? As a butcher sa Canada. Walang kadahilan-dahilan, binagsak siya. Kasi yung kanyang papuntahan is Toronto na area. Ontario na area. Bagsak. Walang kadahilan-dahilan. Kung kasama niya lahat, nakaalis. Sabi ko, that is not for you. Maghingi tayo kay Jesus ng mercy. Nung nakapasa siya, saan siya na-assign? Doon mismo sa Alberta, malapit sa Calgary, para lang ma-survive yung spiritual niya. So, nakasurvive siya. Nadala niya lahat ng pamilya niya ngayon dyan. Praise the Lord. Si Sister Reby, ganun din. Andoon na siya nag-aaral. Ngayon naman si Sister Pebby, yung aking anak. So, i-commit natin ito kay Lord Jesus Christ. Kayo na nagsimula na. Pebby, Reby, Katakutan family, Brad Beboy and family, nasimulan nyo na. Sister Risa, nandyan pa. Praise the Lord. Dumadagdag. Nagsimula na tayo lahat. Tapusin natin ito. Hanggang sa pagbalik ni Lord Jesus Christ para pag-rapture. Maraming lugar kung saan ang mga anak ng Diyos. Makikita na lang tayo doon. Hindi ko na maibig sabihin na si Pebby hindi ko na makita personally. Wala na. Basta importante, we have somewhere to meet in the final day. No? Kaya ito yung Word of God.
na lagi nating pinagpatuloy sa buhay natin. Praise the Lord. Ano pa? Basa Philippians 1:10. Praise the Lord. That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Yes, what is the purpose of having fellowship with the Word of God? That ye may approve things that are excellent. You know, if you read the Bible, there are two kinds of characters you can discover here. Those who are imperfect and those who are excellent. Who are these imperfect? These are the people, these are the angels who are disobedient to their Creator. These are the imperfect. The excellent, these are the people who remain. These are the angels who remain faithful to their Creator. Let us approve the things that are excellent. Yun lang excellent ang i-approve natin. Pag sinabi mong giving an approval to that excellent thing, meaning to say, yan yung ina-adapt mo sa buhay mo. Yan yung pina-follow mo sa buhay mo. Praise the Lord. That ye may be sincere without offense. That is the purpose. Why do we approve only the excellent things? That we may be sincere and without offense till the day of Christ. Hanggang sa pagbalik ni Kristo. So successful. Their success is also our success. Praise the Lord. Ganon din sa mga imperfect. Their failures will be also our failures if we approve them. Kaya never approve the imperfect. Approve only the excellent. Yun lang yung excellent ang i-approve natin sa buhay natin. Kaya, therefore, to God be the glory, maghanda tayo lahat. Hindi pa isi-isi ang buhay natin na banal, hindi pa isi-isi ang buhay natin na matuwid. Mabangong-mabango tayo sa kaaway natin, pero huwag nating hayaan siyang makatouch sa atin. Kaya, we should be always partakers of Christ's suffering. We are not only bound to believe Him, but also to be partakers of His sufferings. Praise the Lord. Basahin natin yan, Philippians 1:29. Praise the Lord. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Yes. Hindi kayo tinamo yung testimony ni Brad Chris Piamonte. Nung kasalukuyan pa yan siya na isa sa mga managers ng City Hardware or Deco Arts. Pagsabihin ng kanilang boss, the owner of that company, si Mr. James Lee. Sino man lang yan si Mr. James Lee noon? Minsan, na-customer namin yan sa garage sale ni Mrs. Pomona Estrada. Bumili yan ng katre na Recon. Wala pa nga eh. Ay pinalad siya. Lumaki yung Deco Arts. Lumaki, naging City Hardware. So isa yan si Brad Chris na manager among the managers. Kasi rumami yung branches. Pag mag-meeting yan sila dyan sa kung saan sila mag-meeting, dito sa Davao, sa Manila, kung saan-saan. Yun na. Magkita-kita sila, mga managers with the owner. Pero, yung mga reliyon, yung mga kasamahan, mga religyoso rin. Pero pagdating ng pag-iinom ng makalasing, awak sila ng bote. Tagay sila sa baso nila. Si Brad Chris lang isa ang hindi umawak ng bote na makalasing. Hindi nagtagay. So, ibig sabihin yan, hindi lang tayo to believe Him, but to suffer for His sake. Marunong din tayong magtiis sa ating laman. Praise the Lord! Siyempre, lalaki ka. Pagdating ng mga tuma, anong tuma? Yung tagay. Pride mo yan, na marunong ka ring makisabay. Proud ka. Marunong ka ring magpakalalaki sa mundo. Pero nandito na tayo kay Lord Jesus eh. No? Set your affection not on things below, but on things above. Because Christ is already. Your life is hid in Christ. Yung buhay mo natago na kay Kristo
Si Kristo na ngayon ang makikita. Siyempre, kung nagtago ka sa punong kahoy, sino makita? Ang punong kahoy. Kung nagtago ka sa poste ng Meralco, ang poste ng Meralco ang makita. Pag nagtago ka sa bato, ang bato ang makita. So, our lives is hid in Christ. Si Kristo na ang nakikita sa atin. Praise the Lord! So, not only to believe Him, but also to suffer for His name's sake. Tingnan mo ang buhay ni Lord Jesus. Kahit pinaprophecy pa yung life niya, yung bang pinoportel pa yung buhay niya sa lupa, meron ng sinasabi. Anong klaseng buhay si Jesus na dapat ganun din tayo. Basa, Isaiah 7:15 hanggang 16. Praise the Lord. Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. For before the child shall know to refuse the evil and choose the good, the land that thou abhorrest shall be forsaken of both her kings. Yes. Anong kinakain niya? Butter and honey. This is no other than the Word of God. Pag kumakain ka, pag nakig-fellowship ka sa gospel of Jesus Christ, if your conversation is with the gospel of Jesus Christ, then you can easily refuse evil. You can easily choose the good. Praise the Lord. Madali lang sa'yo. Kasi meron ka ng heavenly wisdom eh. Meron ka ng fellowship with the gospel of Jesus Christ. Kaya ganun sa buhay natin. Kaya if I'm going to relate my experience since I came to know Jesus Christ using the holy place, si Pastor Samuel Gabri ang unang ginamit. Totoo yan. Pag puno ka ng Word of God, you can refuse evil. Pag puno ka ng Word of God, you will choose the good. The same ang nangyayari at mangyayari sa lahat ng tao na nakikipag-fellowship kay Lord Jesus Christ through His gospel. Praise the Lord. Last verses, Amos 5:14 and 15. Sige po. Praise the Lord. Seek good and not evil, that ye may live. And so the Lord, the God of hosts, shall be with you, as ye have spoken. Hate the evil and love the good, and establish judgment in the gate. It may be that the Lord God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph. Yes. Hanapin mo ng mabuti, kapuutan mo yung masama, mag-establish ka ng judgment in the gate. What gate is that? Gate sa bahay mo? Gate sa pintuan ng simbahan? Gate of your heart. Anong i-establish mo sa gate ng heart mo? Judgment. Ano yung judgment? Decision making. Ano ang decision making mo as your judgment bago mo ipapasok ang anumang bagay sa puso mo? Pag evil, hate. Pag good, love, pasok. Pag evil, refuse. Pag good, welcome. Ganon yan. So that the God of Joseph will be gracious unto you. So, saan natin matutunan yan? By fellowship of the gospel. By eating butter and honey. Praise the Lord. Yan na ngayon ang mangyayari. Kaya pasalamat ko na naging active kayo, no? At nakikita ko na rumarami ang nag-a-attend ng devotional, rumarami na ang mga uma-attend ng mga midweek services, rumarami na uma-attend sa Sunday school, rumarami na ang uma-attend sa evangelistic, yung sa hapon. Of course, no problem yung divine. Talagang normal lang yan. Pero yung mga abnormal, minsan, kunti lang mag-attend. Pag evangelistic, pag Wednesday, Friday, halos compound lang. Pero ngayon, rumarami. Salamat po kay Lord Jesus. Ibig sabihin yan, it's not me who make input, no? Nagbibigay sa inyong isip na gawin nyo yan. It is the fellowship with the Word of God. Kaya napili nyo ito. Kaya samahan nyo ako sa prayer kasi ihatid na namin bukas sa airport madaling araw si Feby. I-pray natin yung entire trip niya kasi hindi basta-basta magbiyahe. Minsan nung nagbiyahe kami ng Canada for the first time,
And direct yun, hindi na kami dumaan ng Korea o kaya Hong Kong. First time, direct. Imagine nakasakay ka sa eroplano na umaasa lang sa jet. Kung mag-aabirya yan, naku, ewan ko lang kung mayroong mabuhay. 13 hours nakalipad kayo sa himpapawid. 13 hours. Not 1 hour. Not 1 hour. Not 1 hour. Not 2 hours. 13. Na. Sabi pa nga ni Pastor Bibot, may pa man magsakay ko bangka o malunod, makalangoy pa man ko. Kaysa aning eroplano, isang beses pag mahulog ito, nako, ang taas. Mabuti pa mang bus, kung anong mangyari, meron pang percentage na makasurvive ang sino man. Kaya, we need to support prayer. Kaya hindi basta-basta yung magbabiyahe. Kailangan talaga ng prayer yan. At lalot na yung pag-aral ni Pebby doon. Praise the Lord. At i-pray natin na i-permit siya ng government to work para suportahan niya yung mga kailangan niya doon. Makatulong din siya. So, itong lahat, ibigay natin kay Lord Jesus na saan ka man naroroon, dito man tayo sa Davao, saan man tayo, do not stop making fellowship in the gospel of our Lord Jesus Christ. Huwag lang kayong umasa sa radyo. Praise the Lord. Kailangan ko, Lord, actual. Sabi pa ni Brad Silio. Okay, makarinig ka sa radyo. Pero iba talaga yung actual. Praise the Lord. So as much as possible, if you could come, it's better. But if you couldn't, kung hindi ka talaga makarating, option live. Tulad kaya, tumawag sa akin, Sister Susan. Pastor Chit, pwede live muna kami. Bakit? Nilagnat si Brad Pubs kagabi pa. Ako nilagnat din ako. Parang mahirapan kaming magpunta dyan. Parang nag-chill daw sila. Sabi ko, no problem. This is how God caring for you. Na kung hindi ka makarating dito, meron tayong pinaka-option. Praise the Lord. Kaya to God be the glory. So, i-commit natin sa ating Panos Kristo ang ating buhay. Don't ever stop having fellowship in the gospel. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Sige po, magdalangin po tayong lahat. Taas po ang mga kamay, pikit po ang mga mata. Hallelujah. How great thou art, O Lord my God. Lord Jesus, maraming salamat sa inyong mga mensahe na laging nagbibigay po sa amin ng dagdag kaalaman, dagdag katalinuhan, na ito palang aming ginagawa sa pagpapatuloy sa aming pag-fellowship dyan po sa inyong gospel. Napakalaking bagay ang nangyayari sa buhay namin. Our vile body shall be changed into the glorious body of Jesus Christ. And we will be having the so-called fellowship with the saints. And we are no longer strangers, but we become fellow citizens with the saints. At hindi lang, kundi sa mga pangako ninyo, kasama na rin kami. Kaya napakabuti niyo po sa buhay namin. Patuloy niyo pong hawakan ang bawat isa na huwag panghinaan ng kanilang pag-ibig sa inyo. The more we serve you, the more we love you. Habang tumatagal yung aming pag-ibig sa inyo, umiinit. Habang tumatagal yung aming paglilingkod sa inyo, lalong naging masigasig. Kaya Lord Jesus, thank you for your mighty presence. Thank you for being with us. Yung nag-online, yung nasa actual, yung nasa mga churches, patuloy niyo pong pakainin ang inyong mga banal na salita para kaming lahat. We have the same spirit. We have the same mind. Kaya thank you. Dismiss us now with your blessings. Preserve our going out and our coming in from this time forth, even forevermore. Bless even, O Lord of God, the choir practice. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Okay, God bless you. So yung choir practice nyo, yun lang madali, no? Yung hindi man naman masyadong mahirap. Yung nadaanan nyo na. Communion tayo, di ba, bukas?